Dako kayo kong papasalamat nga aniya mo karon o wala mo naluya sa pagsimba sa atong tinuod ug buhay nga Dios. Because wala gyud pud tay rason no nga maluya ta. Kung atong una-unaon daghan kaayo ang ipanghimo ang Ginoo sa atong kinabuhi nga makaingon ta nga there is no way for me Lord nga mo paluya-luya ko, nga magpadala ko sa ako ang gibati, dili ikaw alagaran, dili ikaw simbahon. Matod pa sa kanta nga bag-o na ikanta, si Matt Friedman, he was so, overwhelmed with the goodness of God, was so overwhelmed with the, blessings sa Ginoo sa iyang kayon. Nga, there are 10,000 reasons para sa iya ha. 10,000 reasons to find na iyang i-bless ang Ginoo. It's not really, it was not really saying exactly 10,000 reasons ang iyang nadawat nga mga panalangin, but it means daghan kaayo nga mga panalangin nga gihatag ang Ginoo sa ato nga atong i-survey makaingon ta nga dili gyud ang aya nato nga pagpaluya-luya tanong nga dili nato siya hatagan sa ato ang priorities sa atong panahon, sa ato ang treasure, sa ato ang kusog. Una sa tanan atong hinuktokan gibuhat ta sa Ginoo. Wala ta diri karon sa kalibutan kung wala ta gi-create niya. Okay? Siya ang ato ang creator. Mao na nakita diri sa kalibutan na tagamtam nato ang kanindot sa kalibutan kaayo sa Ginoo. Na-experience nato ang iyahang goodness because He has given us this privilege to exist in this world. And not only God created us, but giluwas kita niya. Imagine that. Dili na ta paingon sa impyerno because He came into this world to die on the cross for our sins. Makasasala kayo ta. Ang tang laglagon sa kalayo sa impyerno. But because gugma ta sa Dios, that's why gipadala niya ang bugtong anak na si Ginoong Hesukristo, mao kita nakabaton sa kaluwasan. Okay? And not only because God created us and God, has given us this forgiveness of sins, and God has saved us, but ningon si Paul sa ato ang pagtuon sa Ephesians, kung ato i-look back because padayon kita karon sa pagtan-aw sa book of Ephesians, ningon si Paul, one of the reasons actually there are so many reasons. Ningon siya that we are to bless God. Ningon siya sa verse 3, "Blessed be the God and the Father of our Lord and Savior Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places." Okay, so dili lang tungod kay gi-create ta sa Ginoo, dili lang tungod kay giluwas ta sa Ginoo, but gihatagan ta og mga pila ka pilo nga mga panalangin. Dili lang kay wala ta nagutman. Dili lang kay wala ta gipasagdan sa Ginoo sa mga butang nga atong gikinahanglan diri sa kalibutan. Kundili gihatagan kita niya sa tanan-tanan nato nga gikinahanglan, everything that pertains to life and godliness. Everything atong gikinahanglan para kita magmalampuson sa ato ang pagkinabuhi Kristohanon din sa kalibutan. Kaysa tinud-anay lang, without the grace of God, without the strength of God, without the power of God, lisod kaayo ang pagkinabuhi Kristohanon sa kalibutan. This world is so dark, so slippery. If it's not by the grace of God, dali ra kay ta madalinas. Dali ra kay ta mubalik sa kalibutan. But God has given us everything that we need para ta makasurvive, maka-persevere, maka-endure. The reason why we are still here, nag-worship ta sa Ginoo, it's because God has preserved us, God has kept us, God has given us that ability to endure, to persevere. Right? And as we are moving on to our study, if you remember, this is a continuation sa sunod nga blessing nga atong gitun-an. Usa sa mga panalangin, dako nga mga nga atong nadawat is kung ikaw tinuod na Kristohan, ikaw ug ako, kita tinuod gyud nga naay Jesus atong heart, no? Wala man gyud nakakita sa atong kasing-kasing gawas lamang sa atong Ginoo og ikaw nakahibalo ra pud sa imong kasing-kasing. Okay? Kung ikaw genuine bagyog ka or dili. Kung tinuod ka nga naay Kristo sa imong kinabuhi, ningon ang Ginoo nga nahimo kang manulunod sa Dios. Kauban nimo si Kristo, you are co-heirs with Christ. Manulunod kita sa mga bahandi, sa mga promises
nga gihatag sa Ginoo sa iyahang mga kaanakan. Okay? Tapi ka imong tapad, ingna siya na manulunod ka ni Kristo. Ingna. Oy, wow. Okay? Kinahanglan with feelings ha. Kay tinuod biag yun na. Imagine nimo manulunod ka sa Ginoo. Bisan pobre o yamot ta diri sa kalibutan, kung ikaw Kristohanon sa tubangan sa Ginoo, dato kayo ka. Imagine that God has given you everything that you need nga necessary diri sa kalibutan para ka mahimong mga malampuson nga Kristohanon. Not only that, naapay gapaabot when we will die, when we get to heaven. So kining mga inheritance, mo siya ang blessing atong gitunan no sa miyaging nga Domingo. It was 2 Sundays ago. This is now the third Sunday. We've been looking at this third blessing or fourth blessing that we found sa book of Ephesians, the first chapter, ningon si Paul, in Him we have obtained an inheritance. That's why naatay usas mga dakong panalangin nga atong nadawat is we have been blessed with the inheritance. Okay? Manulunod kita ni Kristo. Ang uban, ato na ning na-experience atong kinabuhi. Actually, ato na ning nadawat. Nakapanag-iya kita sa tanan-tanan nga hatag sa Ginoo sa atoa. Pero ang uban, usa pa nato na siya madawat kung naa na ta sa ikaduhang kinabuhi. Right? When we will die. Right? So, we have been blessed with this blessing, the blessing of inheritance, because ningon si Paul, in Him we have obtained an inheritance. And the ground, the basis, nganong kita nakaangkon ani nga inheritance, dili tungod sa atong kaugalingon nga pagpaningkamot. Dili tungod kay maayo tang tawo. Dili tungod kay relihiyoso ta. Dili tungod kay sige tag simba, sige tag basa sa pulong sa Ginoo, sige tag ampo or nagabinuutan ta. But ningon ang pulong sa Ginoo nga ang ato ang ground, ang basis sa ato ang panulundon is si Kristo. In Him. Timan-an gyud na nato ha, dili gyud na nato kalimtan. We have nothing to boast in this world, but our boast is in the Lord. Ang atong ikapasigarbo, dili ang atong kaugalingon kundi nga naa kita kang Kristo. Alright? We are in Him. That's why we have obtained an inheritance. Right? How do we get this? Or kung ikaw wala pa kadawat ani ang utan na kasi mo ko galingon, paano ni nako makuha, pastor? Or sa mga nakadawat na, para ta na atay concrete nga baruganan, kinalan makabaluta sa rason, paano na to ni siya nakuha? Paano na to ni siya nakuha nga inheritance? Well, there are actually two elements nga makita na to sa pulong sa Ginoo nga atong matun-an nga makahatag ka nato og kanang kaligunan sa ato ang gibarugan nga kita nahimong panulunod sa Ginoo. We have this blessing of inheritance because of these two important elements. Lingon sa Ephesians chapter 1 verse 11, okay? We find that one of the reasons why we have inherited these wonderful promises of God sa ngayang gihatag sa tuwa, because ningon diya, if we will continue the verse, ningon siya, in Him we have obtained an inheritance, having been predestined according to the purpose of Him. So, the two elements that we're going to talk about, which we will be focusing only this morning, sa usa, and then sunod Domingo, ang usa na pod. Inahinay ta, kay para gyud ma-digest nato, ma-internalize nato, ugatagan nato og practical nga application sa atong kinabuhi. Una is ang sa side sa Ginoo. The first element is in the side of God, nganong nahimo na to nga ground si Kristo nga nakapanulunod kita sa iyahang mga wonderful promises is because God has already predestinated us. That's the word, predestined or predestinated. Actually, yung kahulugan ana is God has already decided beforehand. Okay? So, meaning, giplano na sa Dios daan. Okay? Gidesisyonan na sa Ginoo. O kung atong balikan,
Ang giingon ni Apostle Paul sa verse 4, niingon siya diha, He chose us in Him, kanus before the foundation of the world. Okay? It is so secure, kining inheritance nga ato ang naangkon diha sa Ginoo, because sa wala pagibuhat sa Dios ang kalibutan, wala pa ta gi-create diri sa kalibutan before tanan-tanan, before pa ning mga nakita na diri sa kalibutan, naa na ta sa una-una sa Ginoo. Actually, una ta sa una-una sa Ginoo kaysa kalibutan. God did not say after He created the world, okay, there is a beautiful world, but empty. I will create man. No. But God has already conceived us in His mind. Is in His mind. Kita nga mga Kristohanon. And the moment nga iyahatang gimugna diri sa kalibutan, or naata sa iyang una-una, ingon siya, I would create a world for them. So God has created the world because He wants to give us a wonderful place. And the reason why it is, the reason why ngano kita, nahimo kitang mga manulunod sa Dios, sa mga nindot kayo nga mga panulundon, because sa side sa Ginoo, gipili na ta niyang daan. Alright? Timanin na ninyo ha. Mangutana ta, ngano man pastor nga gipili ta sa Dios? Ako nalibog pug ko ana sa tinud-anay ko, sa tinud-anay lang, wa ko kasabot. Nganong ako Lord sa kadaghan nga mga tawo sa kalibutan sa ako ang mga classmates? Nganong ako? Nganong sa Nurso sa una, eskwela ko, nganong sa kadaghan ang mga estudyante dito? Nganong sa ako ang mga batchmates? Nganong ako ato nga time? I don't know kung ikaw nakapangutana ka ana sa imong kaugalingon. Nganong ikaw usa sa mga gipili sa Ginoo? Nga kung atong naon, kinsa man ta. Ako, kung akong tanaw na kung kaugalingon, I am a sinner. I am inadequate. I am useless. Dagan kay kog mga palpak, dagan kay kog mga failures. I think parehara siguro ta. Okay? Pero ngano man nga gipili ka sa Ginoo? Well, siya ray nakahibalo. Right? And ang nindot pagyud niya na, kay kung ako atong padayon ng tanawon katong gitan-aw nga verse, why God, though diligid na to matungkad ang pinaka-reason, pero somehow na siya purpose. Why did God choose us? Right? By the way, ang atong inheritance, gi-ordain na po na siya sa Ginoo, gi-predetermine na niya beforehand papunta niya gi-create. So gipili ta sa Ginoo nga maluwas, and at the same time, kauban ang inheritance nato, kuyog na sila. Wala pa kita gibuhat sa kalibutan. Entitled na kita sa mga panulundon. Alright? So, if we will continue looking at the verse, in verse 11, ingon si Apostle Paul, in Him we have obtained an inheritance, having been predestined, na iduha niya ka-according. Okay? Sumala, according to, number 1, to the purpose of Him. Okay? Anong gi-predestined ta sa Ginoo? Anong plano na gyud sa Ginoo, gidesisyonan sa Ginoo nga out of billions of people in the world, usa kita sa mga manulunod ni Kristo. Because naa siya purpose. Wa ta kay balo, wa ta kasabot kita ka katungkan niya na unsay iyahag yung plano, no? Naara na sa iyaha. It belongs to God's department. There are things that only God knows. That only belongs sa department sa Ginoo nga dili necessary kita makahibalo. Bisan pag magsigit ang question sa Ginoo, Lord, why? Well, we don't have the right to know. It belongs to God. There are certain things that God has to reveal to us because necessary na ito ang kinamay-balang sa kalibutan. Pero naay mga butang nga gikip sa Ginoo nga siya lang ganahan nga makahibalo. Dili siya ganahan nga iyang ipadayag sa atua. So, we don't know siya naka-purpose, but ningon di ang puso sa Ginoo nga naa jud siya purpose. Why me, Lord? Kung ang Ginoo mutubag sa ako ang pangutana karon, though not specifically, He will tell me, na ako'y purpose, Mitch. Na ako'y purpose, Noel. Nganong gipilit ikaw? Na ako'y purpose. Nganong gipilit ikaw? Mr. So-and-so, Miss So-and-so. Okay? And, ningon di works all things according, there is another, reason. According to the counsel of His will. Okay. Iyaharapod nga pagbuot. Okay? According to the counsel of His will.
base sumala sa iyang pagbulutan. Walay naghugmong sa Ginoo, walay naka-influence sa iya, walay ni-dictate niya, walay niingon niya nga sikuan pilia. Sikuan pilia. Si Brian pilia kay may kintaw, break kay na. Okay? Putan kay na, kana mo'y pilia. No, dili ang basis ang atong background, ang atong education, ang atong position, kundi out of God's will. Right? And by the way, dili pod ang pagpili sa ginutot bantot. Again, na siya purpose. Okay? Timan-an na to na siya. So, kung ato na siyang hinukdukan, no, makaingon ta, Lord, special yun ko kayo? Yes, naagyog kay worth, naagyog kay bili. Sa mga Kristohanon nga nag-struggle sa ilang, ilang identity, maybe sa ilang sense of belongingness, sa ilang sa social acceptance, ilarag yung una-unahon ta dapat na ngano man kung mag-after ko sa acceptance sa mga tao, dawaton ko nila. Ngano man kung mag-after sa kanang appreciation sa mga tao o mabilong ko kung ako special na sa tubangan sa Ginoo. Right? Okay, so in Him we have obtained an inheritance, having been predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will. By the way, before we move on, I will highlight this important words here also in that verse. Nayo sa dili na to i-gloss over. Nice kayo, ako i-highlight ni. Kaning ningon no ang pulong sa Ginoo nga who works all things. Ningon si Apostle Paul, who works all things. Kinsa kuno na siya? Ang Dios who works all things. Now, if you do a deep study sa word no works or work in that context, in that passage, ang iya nga original nga meaning ana sa Greek is energy or energetic or energize. Okay, so unsa man ang application na pastor who energizes all things. So meaning, ang Ginoo kung magplano siya, kung unsa iyang una-unaon nga himuon, iyahang i-energize. Pasabot, it will really come to pass. Mahitabo yun. He will work it out. So, unsa ang maabot nga huna-huna sa Ginoo will come to reality yun. Dili siya moingon or say, God did not say, okay, I will create a world. Pero let me figure it out unsa ako. No, when God thought of that, automatic na. Lansyado na dayon. And then, He just spoke the word. Di ba? Wala siya ningon nga, okay, I will create man, pero sa may itsura sa man na akong umuon. And then later, nakarealize siya, I will make him after my own image. No. Pasabot niya na is that when God plans something, unsa ang will sa Ginoo, mahitabo yun, matuman yun, walay makapukan ni ana. Hiduta kayo. So, kung ni-promise ang Ginoo, nga kita nga mga Kristohanon, na ay panulundon, unsa na siya? Matuman yun na. So, dili kita magaguol, maluya. Life in this world full of challenges, hardships, struggles, grabe nga gubat. Grabe yun kayo, lisod kayo ang kalibutan, no? Actually, though ang kalibutan is full of troubles and tribulations, but it can still be exciting. It can still be wonderful and meaningful, looking forward na one day, when I will die, na ay gapaabot nga inheritance na di-preserve ang Ginoo, gi-prepare niya para sa kuha. Okay? Heaven! Okay? Mansion! Streets of gold! Life without, diseases, without death, without decay. Perfect na kalibutan. Imagine that. Kaon, taman, nga dili ka, magbutman, wala na'y bawal dito. Wala na kay mga piklat, flawless na ka, wonderful, glorified body. Bisag asa ka ganan mo travel from here to, Niagara Falls. Grabe.
Ano ka paabot sa tuwa? Imagine that. Siguro malimot tanong mo ng say. Wala kay ka nang kaika kadasig sa ato ang pagpangalagad sa pangalagad kisan kay nga naman malimot ta nga. Times sa ini temporary ra man nga atong mga kalisdahan sa kalibutan. One day we'll get to heaven, everything will be perfect. Okay? Imagine that. Right? So, God has a wonderful plan for us. God has prepared amazing things sa ato sa unahan. Mahitabo yun na, promise mo na sa Ginoon. God will never fail. Dili siya mapakya sa iyang promise. And in Philippians chapter 1 verse 6, dingon niyang Paul sa Ginoo, I am sure, si Paul, morning gingon ni Paul yung testimony, siya nga, I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Okay? With that thought, but with that idea nga, whatever God plans, it will come to pass because He works all things. Okay? Wala dyo'y makahinder sa iya. Iya dyo'ng himuon. Iya dyo'ng i-fulfill unsa iyang gisugdan. So sa ato ang kinabuhi, unsa gisugdan sa Ginoo sa ato ang kinabuhi, iluwas ta niya no? Pero doesn't mean karon kung tanan nato kagalingon perfect ta. Makagugol ba usay, maka-discourage, makaluya ba? Tawanan nga pag-istorya, kumutan ako sa mga yung kaka, Lord, luwas naman ta ko, pero nganong napaman dyan mga times nga makabuhat kong sala. Nganong ma-fail pa man dyan ko. Well, kasabot yun ang Ginoo. God understands that in the side of eternity, we will never be perfect. But the difference is that sa una, sa dili pa ta Kristohanon, habit nato ang pagpakasala. Kinabuhi nato ang pagpakasala. It was our way of life. Lifestyle nato. Karon is nagka-hinahinay o kagamay. There is an increasing frequency of righteousness. Alright? So, dili ta ma-perfect. Pero we are conforming to be like Jesus Christ. And though we are under construction, ningon si Apostle Paul, sige lang, it will come to completion one day. Tiwason yun na sa Ginoo. Ang sayang sugdan sa atong Ginoo. Kung naka pa kay mga nakita nga mga differences mo ko galingon, sige lang, ay kaluya. Our hope is in the Lord. Okay? Just fix our eyes diya sa Ginoo. Kung mapatumba ta, bakon lang yapon ta, mapangos ta, pamapalang padayon. Because God is still working in us. Things are different now. Sa tinud-anay lang, things are different now. Something happened to us when we received Christ. Kung atong pagdawat nato kay Jesus Christ as our Savior, nausob kita. Pero, He is still not done yet. Wala pa natiwas. We are under construction and He's still working on us. And unsay promise sa Ginoo, sa matud pa sa gingon ni Paul, it will bring into completion. God will finish it up. One day, we'll get to heaven, everything will be perfect. Okay? Ako, sa tinud-anay lang, nung sa galingon, Lord, pastor man ta ako, leader ka, is supposed to be, a good example. Pero napadyo ko makita sa galingon nga, di ko ganahan. Lord, ganan ta ko mawala ni, pero nga man, the struggle is always there. Si Paul, maupo nang gingon ni Paul, siya, Lord, sayang ko galingon siya nga, there are things that I do not want to do that I do, and there are things that I do that I do not want to do. There is always a struggle. Pero, lingon siya, but I'm sure of this, that He who began a good work in you, in me, will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Okay? So look forward to that. The same verse that we will, or the same concept na ito makita sa Ephesians, if you jump to verse 19, the word working. Ningon siya diha, and what is the immeasurable greatness of His power toward us who believe according to the working of His great might. Okay? So God is energizing, that power in us ngayong He promised. And that energy is the same energy that He worked and used in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly places. So kung naay nindot na illustration, their powerful illustration sa power sa Ginoo is when God raised Jesus from the dead. Okay. Nganong nahimo na sa Ginoo because God is so powerful. Right? So, I want to leave this. We were not yet done, but I want to give this ahead to you, a takeaway. If there is anything that I want us to remember, karon nga buntag, before ta mo pauli, timan ilang yun ninyo. If God makes a plan,
it will come to pass. Okay? Palihog ko ninyo basa with conviction, with feelings. Ready, go. Mangutana ko ninyo ha. Naabay plano ang Ginoo sa tagsa-tagsa na to ang kinabuhi? Sa imo ang kinabuhi personally, naaba siya plano? Yes. Si Jeremiah, na siya giingon no, siya nga, lingon ng pulong sa Ginoo, yang gisulat, for I know the plans I have for you. God says, to prosper you. Not to harm you, but to give you a good future. Mo na plano sa Ginoo sa tuwa. It will come to pass. Promise na sa Ginoo. But there are plans ang Ginoo na though He promised that He will fulfill it, but kinahanglan mo cooperate ta. Kinahanglan mo buhata sa atong apart. Example, lingon ng Ginoo, yes, I will prosper you. I will bless you. Okay? I will give you a good future if you will follow my ways. Dili pasabot nga, ay, sige lang, bahalag magpatuyang ko sa akong kinabuhi. Karon anyway, ni-promise man ng Ginoo na matuman ramang gyapon ang iyang pagbuot sa akong kinabuhi. I will still arrive to my destination even though I will be living a careless life. Well, God's ultimate plan or will for every one of us, goal niya is for His honor and glory. Unsa man ang imong kinabuhi sa unahan, sa imong pagdinangag, kung dili ka magsubay sa eksakto nga dalan, God will still be glorified anyway. Okay? Because His word holds true. Pero, ang gusto sa Ginoo, nga matuman gyud ang unsay maayo niya nga plano, specifically sa ato ang kinabuhi, provided that we will obey Him. We will follow His ways. Okay? Doon ay mga times nga mag-wonder ta sa itong kagalingon, sidetrack ta, gusto sa Ginoo nga mabalik ra gud ta gihapon para ta makaabot sa atong destination. Okay? But dili siya necessary nga moagi ta og mga sidetrack pa ta. Gusto sa Ginoo kung mahimo diretso ta. Remember stories of people of Israel sa Old Testament? Kay balo bata nga i-promise di ba, nag-promise ang Ginoo sa mga katawan niya sa Israel when they were in the land of Egypt, i-deliver sila sa Ginoo through Moses. Kaya i-promise ang Ginoo sa ilahang land flowing with milk and honey, the promised land, the land of Canaan. Pero kung mag-obey lang yun sila, okay, kung mag-obey sila sa Ginoo, magtuman lang sila sa Ginoo, they would only take couple of days to arrive. In fact, 11 days na yun unta. Patungod sa ilahang pagkagay og ulo, sa ilang mga pagpabuyag, sa ilahang mga pagkabagutbutan, sa pagkabuluyagon, motong nag-wander sila sa wilderness. Okay? And it took 40 years to arrive to their destination. Imagine that. Dili ito necessary. But because of their disobedience sa Ginoo, moto ilang nagyaso. Sa atong kinabuhi Kristiyano, dili ta kinahanglan actually. Anyway, Lord, okay ra magpakwan. Anyway, I will still arrive, Not necessarily you have to go through, unnecessary hurts, pains, wounds. Mga Kristiyanon, nga usa pa makarealize nga, ay, kinahanglan jud ko magtinarong sa akong kinabuhi kay dili lalim, natagam na ko, Lord, sakit di ay. Dili gud ta ka kinahanglan mo agi ato nya kay nganong manggungga. Tinangag ka, kapagahi kag ulo. Okay, kapabuyag ka. O, tumiagi pa dito, nabuntis, na disgrasya, naputlan ng kamot, naunsa pa, nawala ng trabaho, usa pa nakarealize, ay, magtinarong na ko. Muserve na ko sa Ginoo. Right? No, not necessarily. As long as we will just follow the ways of God, in His own terms, we will arrive to our destination. Though dili smooth, though it's rough, but we will endure and arrive to our destination. Right? Because if God makes a plan, isay sumpay, it will come to pass. So timani na. Naiplano ang Ginoo sa matag-usa nato. And we
can arrive to our destination in the exact time frame na giplano sa Ginoo kung kita mo obey sa iya. Now, naay mga other specific nga mga promise ang Ginoo sa ato nga iha jud i-keep, i-preserve niya, iya jud tumanon. Okay, because He determined to do it. In Romans chapter 8, we find ningon ang Ginoo, kung atong tanawon ang unsay gibuhat sa Ginoo sa ato di ba giluwas ta sa Ginoo? Okay? God saved us through His Son, Jesus Christ. The moment we trusted Christ as our Savior, naluwas kita. And pagluwas sa Ginoo sa ato so meaning sa tubangan sa Ginoo, we are righteous. We are no longer condemned. But naay mga times sa atong kinabuhi, especially panahon nga maluya ta, that the enemy will come to us and accuse us. Press charges on us, even sa katong mga past na to nga mga sins. Okay? Pero, unsa man ang giingon sa Ginoo? Promise sa Ginoo is this, giingon siya, I will never hold charges against you. I determined to do that. Sa mga naadiri nga mga tinuod nga Kristiyanon, mga luwas na, dili na ta i-accuse sa Ginoo, dili na ta niya akusahan sa Ginoo. So that's why Paul says in Romans chapter 8 verse 33, ningon siya, who shall bring any charge against God's elect? What's the answer? Who? Nobody. When God said, I will take no charges against you. Though legal ang mga accusation sa kaaway sa tuwa, kay makasasala man gyud ta, i-accuse ta niya sa Dios, imong anak tuwa na makak. Imong anak tuwa nangawat. Imong anak tuwa na malikas. Imong anak tuwa na suko, naglagot. Atay mga times nga makasala ta, pero nimo nang Ginoo na dili na tikaw i-accuse because you have already been forgiven. Jesus Christ paid the price for your sins on your behalf dito sa cross of Calvary. Another, because dili naman tayo i-accuse sa Ginoo, dili na po tayo i-condemn. Pero ang kaaway, gusto sa kaaway, i-condemn kita. Kung makasala ta, He will condemn us, He will judge us. Grabe ang soul sa panulay, sutian ta, kantiman okay, anak ka sa Ginoo pero mao ni imong gibuhat ikaangayan nga mahimo kang kuan. Anak sa Ginoo di ka angayan nga mo play diya sa worship team kay buluyagon ka, makasasala ka unsa to imong gibuhat kay balobaya ka. Well, God says sa gingon pa ni Paul, who is to condemn? What's the answer? Wala, gyapon, nobody. So if sa first kaganina, who shall bring any charge against God's elect? The answer is nobody. And then, who is to condemn? Nobody. Because God also is saying, I am determined not to condemn you. Dili na tikaw hukman. Dili na tikaw panisyan. Dili na ta malaglag sa kalay sa impyerno, mga igsoon. And then, wala na po'y makaseparate ka na to sa gugma sa Dios. Okay? So, na-question si Paul last, ningon siya, who shall separate us from the love of Christ? Question. Unsay answer? Wala gihapon. So, dili na ta i-accuse, dili na ta i-condemn, o walay makapahimulag ka nato sa gugma sa Dios tungod kay kita luwas na sa Ginoo. God determined that He will never press charges against us. God determined that He will not condemn us. And God determined that ningon siya, walay makaseparate ka nato sa gugma sa Dios. Right? So I hope sa ato ang paghinuktok sa kini nga panalangin nga atong naangkon diya sa Ginoo, the blessing of inheritance nga kita nahimong mga manulunod sa Ginoo, atong giman-an nga wala gyud tay kapasigar sa atong kaugalingon kini nga ato ang nahimong pagkamanulunod sa Ginoo is tungod lamang siya kay Kristo. Our ground is si Jesus Christ. And it's according to God's purpose. Tungod kina i-purpose ang Ginoo nganong kita gipili niya ikaw ug ako og kinibase sa iyang kabubuton. Walay maka-question niya na. And He works things out. God determined that He will fulfill it. What He promised, He will bring it to pass. May tabo yun na siya, mga igsoon. Okay? Because whatever God
plans, it will come to pass. Alright? So that is on the side of God. Right? So, ang pangutana karon sa ato sunod is that, so, Pastor, how do we know that we are chosen? Okay? Now, sa side sa Ginoo, the reason why, kung ikaw, Kristiyan, makaingon ka nga, I am so blessed because naka-inherit ko sa unsay gihatag sa Ginoo nga mga inheritance sa iyang mga kanakan, is because in the beginning or before the world began, God has chosen us. Pero how do we know? Well, next Sunday, balik mo. I leave it hanging to you because next Sunday, we will look at our side. Balance ni siya. Kaya ang pangutana mo karon, so how do I know that I am chosen by God? How do I know that I am predestined? Na ako gipili sa Ginoo before pa gimugna niya ang kalibutan. So unsa man ang timailan? Should I wait until there is a maybe miracle, there is a bright light from heaven ug moingon, I chose you. All right? Or maybe one day, kilakaw ka, day napandol ka, dayon na kay nakita sa sand, nga nakasulat, you are chosen. Okay? How do I know that you are chosen? How do we know that you are chosen? How do I know that I'm chosen? Now, muna siya. Sa side sa Ginoo, we are very secure. Okay? Pero actually, dili lang nato tan-awon ang sovereignty sa Ginoo. Naatay responsibility. Next Sunday, tanaw na to ang human side. Okay? So please come back because this is important. That's why, nagyo tayo rason mo balik. Right? By the way, excited kayo ko kada Domingo, makakita ko ninyo. And every Sunday, it's encouragement to me, makakita ko, naay, landong dias bungbong, oh. Ko nga, ay, naitaw nga mo, ari. Okay, naay coming. Pag naay mga 30 minutes nga, wala gilandong, wow, sa digway sila sa. Pero, uy, nailandong, praise God, nanimba sila. Right? So, nga niya ang dagway, nindot kini nga strategy, I will leave hanging every Sunday para mabalik mo. Okay? Bitin na nato, itaw. Every Sunday is a wonderful opportunity. Once a week lang ni siya mga igsoon. Ato ang panagtigong sa pagsimba sa Ginoo. Di ta magkaluya, why tay rason, maluya because we are blessed by God supernaturally.